Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong yon, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya na ubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Dooy may 6 na tapayan. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan," at pinununga nila hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, "Sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya't tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, "Ang una pong inihakain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainumang tao, saka inihakain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng Miyerkules po sa ating lahat. Sa kasalan sa Cana, tahimik ngunit makapangyarihan ang kilos ni Jesus. Nang maubos ang alak, isang malaking kahihiyan sa isang handaan. Napansin ito ni Maria. Hindi siya nagreklamo, hindi rin siya nagpanik. Lumapit siya kay Jesus nang may tiwala. Wala na silang alak. At kahit tila hindi pa oras ni Jesus, may himalang naganap. Ang tubig ay naging alak at hindi basta-basta alak, kundi ang pinakamainam. Ipinapaalala sa atin ng tagpong ito na si Jesus ay dumarating sa mga ordinaryong sandali ng ating buhay, sa ating mga handaan, sa ating pamilya, sa ating araw-araw na gawain. Kapag tila nauubos na ang ating lakas, pag-asa o saya, doon siya kumikilos. May mahalagang bilin si Maria sa mga alipin. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ito rin ang paanyaya sa atin ngayon, ang sumunod, kahit hindi natin lubos na naunawaan kung paano kikilos ang Diyos. Sa pagsunod, doon nahayag ang himala. Sa pagtitiwala, ang karaniwan ay nagiging pambihira. Ang unang tanda ni Jesus ay hindi ginawa sa templo, kundi sa isang kasalan, isang paalala na ang Diyos ay Diyos ng kagalakan, ng pagbabago at ng bagong simula. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat dahil Ikaw ay Diyos na nakikibahagi sa aming buhay. Kapag kami nauubusan ng lakas, ng pag-asa, ng direksyon, Ikaw ay nariyan. Turuan mo kaming lumapit sa iyo ng may buong tiwala tulad ni Maria. Bigyan mo kami ng pusong masunurin, handang gawin ang anumang iyong ipag-uutos. Kapag mahirap at hindi malinaw, baguhin mo ang aming tubig na puno ng pangamba at pagod. At gawin mo itong alak na bagong sigla, pananampalataya at kagalakan. Sa lahat ng aming pinagdaraanan, Ikaw ang aming pipiliin at paniniwalaan. Amen.
Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na-bless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.